Natapos na naman ang isang buwan at isa na lang ang hinihintay ko mula rito, ang pasukan. Pero bago iyon, ibabahagi ko muna ang mga nangyari sa nagdaang buwan. Naging mabait sa akin ang Hulyo, for most parts. Masasabi ko na parang rebirth ko na ang buwan na ito dahil sa dami kong napagtanto at natuklasan sa sarili ko. Base naman sa planner ko, mas marami akong nagawa ngayong buwan kaysa nakaraan. Hindi ko alam kung paano ko gagawin yung coloring. Kasi I think I'm messed up na dun sa building part. Kasi puti lang kasi. Tapos parang nag-try ako mag-experiment and something. Pero at this point, aasa na lang ako sa white acrylic, guys. Alam ng ibang malapit sa akin na gustong gusto ko na busy ako. Ewan ko, tulad nga ng sabi ko dati, mas nagkakaroon ako ng koneksyon sa sarili ko kapag busy ako. Much more kapag may halong stress. Parang ang weird, no? Gusto ko lang talaga na nata-challenge ako. Lesbians! Lesbians! I knew it! Y'all have a take for each other, bro. Like, I can sense it from episode 1. Parang iba naman ang salubong sa akin ng buwan na ito. July 1. Doon ko nalaman na hindi na pala simpleng menstruation ang pagdudugo ng aso naming si Vanessa. Mayroon na siyang parehong sanhi ng pagkamatay ng mama niya. Dito ko napagtanto na hindi ko pa nasasama si Vane sa mga video ko at iilan lang yung mga pictures ko sa kanya. Na parang nakampante ako na nandyan lang palagi si Vane. Kung may pinakakinakatakutan ako sa mundo, ito ay ang kamatayan. Dati, ito ang pinaka-least na kinakatakutan ko. Pero ngayong nahahanap ko na ang purpose ko sa buhay, takot na ako. Hindi para sa akin, kundi dahil ayaw ko mauna sa akin ang mga mahal ko sa buhay. 3 oras na akong tinatry i-pricing tong caramel pin para sa gagawin kong business. 3 oras na nga. Ayoko na. Babaliw na ako. Ayoko na. I mean, okay naman ako sa math. Medyo komplikado nga lang ako sa pera kasi nakakatakot pera. Ako sa... Karamihan kasi sa mga pangarap ko ay para sa kanila. Hinihiling ko lagi na sana kaya kong madaya ang oras. Sana madaya ko pa ang oras dahil parang na-taken for granted ko ang panahon na kasama ko si Vanessa. Sobrang nakakatakot kasi walang kahit anong preparasyon ang makapaghahanda sa iyo kapag dumating na ang kamatayan. At dumating ang Sabado ng gabi. Hindi ko nadaya ang oras. Ang akala naming paglakas ni Vane ay ang kanyang huling buga na pala sa buhay. Hirap pa akong tanggapin nung una. Pilit ko pa siyang tinatawag, nagbabaka sakaling maisasalba siya nito. Pero ito na talaga yon. Pinipilit kong kabisaduhin ang itsura niya dahil alam kong ito na ang huling beses na makikita ko siya. Sobrang bilis. Kasi matapos namin siyang malibing, nandito pa rin ang kainan niya na parang babalik pa ang bani namin. Isang linggo akong umiiyak gabi-gabi dahil iniisip ko kung nahirapan ba siya o hindi,
kung naramdaman ba niyang mahal na mahal namin siya kasi wala kami sa tabi niya nang mawala siya. Nakita na lang namin siyang hindi na humihinga. Naiiyak pa rin ako habang sinusulat ang script na to dahil nandito pa rin ang sakit ng pagkawala niya. Natanggal yung isa sa letters nung tinatanggal. So, glino pa siya. Sobrang tagal na nito kasi tanda ko to, guys. Parang hindi ko alam kung regalo sa binyag ko or nung first birthday ko. Pero it matches my whimsy, guys. Hindi ko siya parang tinatago sa attic talaga kasi ang cute eh. May pangalan ko, oh. It's mine. Pag nagkano ko ako, magaganda din ako. Ito regalo ko sa kanya. Sa Christianing nila. Hi guys. Tatry tayong tanggalin. Kasi gusto ko siyang gamitin. Pang-alis. So, mag-experiment tayo. Mag-work. Tataparan ko na lang. Dahil ang dami kong ginawa ngayong buwan, ang dami ko rin napagtanto o natuklasan sa sarili ko. Gustong gusto ko talagang nagre-reflect dahil doon ko nararamdaman na nag-grow ako bilang isang tao. Dito ako nakabubuo ng mas malalim na pag-unawa sa sarili ko at sa mga taong nakakasalamuha ko. Una sa lahat, na-realize ko na ulit sa wakas ang purpose kung bakit nasa psych ako. Napagtanto ko kasing kino-compare ko yung sarili ko sa mga taong marami nang napag-aralan sa field na to at ang focus of interest ay nakaangkla sa Western psychology. Wala namang mali dun. Kaso naisip ko, hindi naman iyon ang pinakarason bakit naisipan kong mag-psychology. Naging interesado ako sa psych dahil gusto kong maintindihan ang mga tao sa paligid ko. At sino bang mga iyon? Mga Pilipino. Pinaka-interested talaga kasi ako sa Filipino at child development psychology. So, na-realize ko, doon na muna ako magsisimula sa mahabang pagtuklas ko sa field na to. Papa. Noong art market ko rin mas na-realize na nasa tamang field ako. Doon ko mas nakita na hindi talaga lahat ng tao ay may kakayanan at may malalim at malawak na pangunawa sa mga taong may developmental disability like autism. Talking with our member's mother, ramdam ko na hirap na rin naman siya lalo na't may gasto siya sa art interest ng anak niya and mukhang need ulit niya ilapit sa professional yung anak niya. Mas nabigyan ako ng reason to pursue this field kasi we really need more accessible and affordable health services sa bansa. Sobrang bulok kasi ng sistema dito. Naisip ko rin na baka hindi talaga random na bigla akong naging admin sa org namin. Baka nilagay at nilapit talaga ako rito dahil mas mapapalapit din ako sa mga taong gusto ko pang maunawaan. Totoo talaga yung sinasabi ng iba na hindi mo mauunawaan ang mundo kung hindi ka makikisalamuha at makikibuhay sa mga tao. Lastly, unti-unti ko nang natatanggal sa mindset ko yung social media standards. As someone na lumaking may pagka-need to be on trend, medyo naangkla ko rin dun yung pagbuo ng personality ko. Isa sa mga ito ay ang standards ko sa pag-ibig. Isa talaga akong planner na tao.
Gusto ko na organize ang lahat tulad ng schedule, itinerary, etc. Kasi less anxious ako kapag may sinusunod akong flow. Hindi ko naman need na strictly masunod yun, basta need ko lang ng outline. And from that, akala ko kailangan ko ng partner na kapag aalis or magkasama kami, shutdown talaga yung utak ko sa kanya. Kasi parang nakaka-relate naman ako nung nakikita ko yun sa social media. Pero ngayong mas nakilala ko na yung sarili ko, hindi ko kayang tumenga na lang. I will still have a need to know what to do and be sort of in control, in a good way. Wrong idea ang nag-face mask ako sa part na to. Gusto kong umiyak. Pero naka-face mask ako. Nang maging tropa ko si Heather, magkapaligtaran talaga kami. Kung gusto kong may organized flow ang mga bagay, siya naman mas free-flowing lang. Pero despite that, I still fell for her. And thinking about it, nagustuhan ko siya dahil she knows how to keep me grounded. Like nung last day ng art market. Nag-overlap kasi yung closing and yung interview ko with another org, so I had to do it sa casa. Sobrang daming problemang nangyari. Nasa 20% na lang iPad ko, nauubos yung load ko, yung ingay ng jeep. Pero na-survive ko yung interview kasi she was already helping me para makapag-focus ako. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung hindi ko siya kasama nun. And mula doon, na-realize ko na hindi ko naman kailangan ng substitute. Kailangan ko ng partner na magtatanggal ng sobra na bigat sa akin. Kung noong nakaraang buwan, tungkol sa future ko ang majority ng stress ko, ngayon mas naging tungkol sa kalagayan ng ating bansa. Hindi naman nawala yung problema ko sa mga nangyayari ngayon. Sadyang na-highlight lang siya lalo kasi nabibigyang solusyon ko na yung problema ko sa sarili ko. Ako lang ba? Pero dahil sa tagal ko nang bumubose sa mga hindi pinapansin ng pamahalaan, ay napapagod na rin. Parang bawat taon, palala ng palala ang mga nangyayari. Impeachment, flood control issue, paksilika, tumataas na kaso ng school violence, marami pang iba. Ano na? Ayokong mawala ng pag-asa pero hindi ko rin maiwasang maramdaman na tumigil na. Dami yung basura. Nagiging mas masangsak yung amoy. Kahit isang beses lang, isantabi muna natin ang mga kulay sa politika at isipin ang magiging kinabukasan ng mga anak, kapatid, apo, pamangkin at ang mga susunod pang henerasyon. Kung pilit lang kayang magpipikit mata at titikom ang bibig dahil hindi naman kayo naaapektuhan, baka sa susunod ng mga taon ay maramdaman nyo na rin. Alam kong pribilehiyo ang magsalita tungkol sa mga bagay na ito. Pero kung ang tanging dahilan lang ng hindi pagsasalita ay dahil hindi nyo ito nararanasan, maawa naman sana kayo sa mga malayo pa ang nais marating sa buhay. Kaakibat ng galit ko sa mga nangyayari ngayon, ang takot sa magiging kinabukasan ko at ng mga kapatid ko. Hindi rin talaga mawala sa isip ko na napakahirap kung hindi imposible ang mabuhay at umangat sa bansang ito kung hindi ka ipinanganak na mayaman at may mga koneksyon. Halos lahat ng sistema ay laban sa mahihirap. For the first time since junior high, naramdaman ko na ready na akong pumasok. Hindi dahil meron akong naging advanced reading. Di ko alam kung mako-consider ko bang advanced reading yun. Kasi onti lang yung nabasa ko and sa isang subject lang siya. Pero anyways, hindi siya dahil dun. Feel ko na ready na akong pumasok. Alam mo yung parang wala akong thoughts na pasok ka na, dami kong kinimi-kinimi hindi nagawa. Hindi ganon. Chill lang. Wow. Ito pala yung feeling ng kalmado. Pero nagawa ko kasi yung mga bagay na gusto ko talagang gawin without letting my guilt hold me back. And ang sarap pala sa feeling to just follow your heart, do what you want to do, na parang wow, pwede ko palang gawin to. Pero syempre, hindi naman talaga siya applicable sa lahat. Kasi, I acknowledge naman na I am privileged enough to do whatever I want. Sana lahat tayo
makakaya nating magawa whenever we want yung mga gusto nating gawin without being guilty na wala kang ginagawa to prepare your life to choose this thing over what you want. Ganon. And yes, hindi ko pa rin nagagawa or naayos yung rack ko. Sorry na, kasi hindi ko rin alam. Alam mo yung parang productive procrastination. Ganon yung keme ko this month. So parang, pero like this August talaga guys, kasi ang dami, may mga kailangan na kami for zoology, zoology. Basta may mga ganon, meron na akong binili na pang lab attire, and kailangan ko na ng paglalagyan nun. So kailangan ko talagang maayos. Yes, kailangan na. Kung may isa akong natutunan or nakuha sa buwan na to, I think, yun ay to just do it. Nike, parang kung gusto mong gawin yung isang bagay, at able kang gawin yun, like, pwede mo siyang gawin. Walang kahit anong restrictions, walang kahit anong keme. Gawin mo. Kung gusto mo. Huwag lang illegal ha. Kunwari, may opportunity na bumungan sa'yo and you've always or like gustong-gusto mong magkaroon ng opportunity sa isang bagay na yun, go for it. Huwag ka na mag-alinlangan pa. Sunggaban mo na, ate. Kasi, totoo talaga na opportunities doesn't always have a second chance. Hindi ka talaga bibigyan ng second chance lagi ng mga opportunity na yan. And kung yung nag-hold back na lang sa'yo para i-pursue mo yung bagay na yon or gawin mo yung bagay na yon is natatakot ka na hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung makuha mo man yung spot na yon or wala ka masyadong knowledge, so feeling mo hindi ka fit into that kind of thing na gusto mong gawin. Girl, we can always learn. Kaya matutunan yan. So, go for it. Andyan na, oh. Pero like, yes. Speaking from experience, guys. Sumali ako ng org na last year, kinakapa ko pa yung sarili ko kung sasali ba ako or hindi. Additional lang, pinagpapasa din kasi kami ng curriculum vitae nun sa org na yun. And natatakot ako kasi wala akong masyadong experience na malagay. Like, literally na hindi ko alam kung nilalagay na experience. So, I was like, bahala na. And then, ayun, thankfully, in-accept yung application ko. So, diba? And, charan! Luckily, nakapasok ako sa final interview nun. Diba? Like, pero we never know, diba? Hindi mo pa naman alam kung makakapasok ka or hindi. Sorry dun ah. Pero kasi, like, you know, mas better nang nag-try ka and nag-fail ka instead na mag-regret ka na hindi mo ginawa. At sa huli, unti-unti ko nang nabubuo sa sarili ko na komplikado talagang mga tao. Iba-iba tayo ng personality. Iba-iba tayo ng paraan kung paano tayo pinalaki. At ang hirap na ikahon mo lang yung judgment mo or yung pagkakakilala mo sa isang tao in a black and white way. Maybe we would have na conclusion or description ng tao na yun base sa panahon kung kailan mo siya nakilala. Pero ang hirap na parang, ay, si ganto, ganyan lang yan lagi eh. Hindi eh. Isa sa nakikita ko is like yung parang yung nasa social media standards. Ang hirap lang na magbitaw ka ng isang salita without really having or knowing yung full picture ng tao na yun. Kasi 'di ba lagi may makikita tayo sa social media na parang pinopost nila yung boyfriend nila. Tapos ganito yung ginagawa ng boyfriend nila. Tapos yung mga comment section makikita mo, ay ate, iwan mo na yan. Ganon, ganyan. Maybe sa ibang tao or sa ibang relationship, okay, valid na ganon yung judgment nila. Pero maybe sa ibang relationship, yun lang yung part kasi na makikita mo eh. Yung pinost. So, ang hirap magbitaw ng ganong judgment agad. Kung yung behavior or personality ng jowa or ng tao na yon na nakita mo is sobrang in between lang. Hindi siya red flag, hindi siya green flag, in between. Gusto ko lang masabi na sana matuto tayong umintindi pa at umunawa pa sa mga taong nasa paligid natin. Consideration. Yung mga taong nakakasalamuhan natin,
hindi tayo pare-parehas ng buhay eh. Before tayo magbuo ng agarang or agad-agad na negative judgment sa isang tao, sana mag-isip muna tayo. Bakit siya ganun? Bakit, ano bang meron sa kanya na ganun siya umasta? And then maybe educate them. Maybe confront them. Adults na tayo. Communication na tayo dito. Hindi tayo pwedeng magpaka-high school na mag-chichismisan kayo sa likod ng taong yun. Paano kung hindi talaga siya fully aware, di ba? Yun lang naman. Sana, bago tayo mag-make ng judgment, educate them first or confront them or communicate with them first. And then, kapag naulit pa rin yung ganong scenario, then, yun na yun. Wala talaga siyang growth. Wag na lang sana tayo, ginagaslight mo ako, wag naman yung ganon. Kasi, medyo nagiging pop psychology na ang psychological terms ngayon. Yun lang naman. See you sa susunod na buwan.